Si Reeves ngayon eligible ng pumirma ng 5 years, 241 million kung pipirma siya sa Lakers at 178 million naman sa 4 na taon kung lilipat siya sa ibang team pagpasok niya sa free agency. Ito yung contract ni Reeves na pwede nga raw siyang magsimula mula sa 41 million na cap hit na halos 25% agad ng salary cap ng Lakers. Nakapirma lang rin kasi si Reeves sa Lakers ng 4 years 54 million noong 2023 na magtatapos sa susunod na offseason. Masyadong araw mababa yan kumpara sa production at averaging niya ngayon. Kaya pwede nga raw talaga na bumawi si Reeves at kumuha ng mataas na contracts na base mismo sa mga insiders na deserve nga raw talaga ni Reeves makakuha ng max deal ngayon. Tumanggi si Reeves sa 4 years 89 million na extension contract na ino-offer sa kanya ng Lakers dahil nga limitado ang Lakers nun sa CBA rules at alam ni Reeves na mas malaki ang makukuha niya sa free agency. Ang Lakers may bird rights kay Reeves kaya pwede silang mag-offer ng mas malaki kumpara sa ibang teams na balak kumuha kay Reeves sa free agency. Pwede silang magbayad kahit lagpas pa sa salary cap. Pero ang problema, yung salary cap mismo at luxury tax restriction nila. Kaya nga nag-aalinlangan lang rin talaga ang Lakers kung kaya na lang ibigay ngayon kay Reeves ang max deal. Dahil kay Luka pa lang at contract ni LeBron, ubos na yung cap space ng Lakers. Kaya mas nagiging expensive nga raw ang core ng Lakers sa oras na bigyan pa nila si Reeves ng max deal. Kaya nasasabi ng mga analyst na posibleng mag-trade o magbawas ng core piece ang Lakers lalo na kung ipaprior ng mga to ang future ni Luka at Austin Reeves at tapusin nga raw talaga ang player option nitong si LeBron para sa susunod na season. O kung mananatili si LeBron, kailangan itong mag-pay cut o pumasok na sa veteran deal. Ang salary cap era kasi ngayon mas strict na lalo na pagdating sa second apron penalties. Kapag nag-overpay sa 1-star, mahihirapan na sa trade at signings. Hindi tulad ng old Lakers na pwedeng gumastos ng unlimited. Si Reeves legit core star ngayon at deserve ang huge pay raise mula sa 241 million nga raw na max contract na mas realistic pa sa NBA rules at market value niya. Pero kung gagawin kasi to ng Lakers, maaapektuhan nga raw ang buong roster at strategy nila at baka mawalan sila ng depth at flexibility lalo na para sa mga target nilang superstar para maugnay kay Luka sa susunod na offseason. Sa NBA market kasi ngayon, kahit hindi top 10 superstar basta all-star caliber, pwede nang makakuha ng max deal na nakukumpara ngayon kay Reeves tulad kila Jamal Murray, Bradley Beal type contracts, ganun din kila Tyler Hero at Jordan Poole. Hindi lang naman kasi nakapokus ang Lakers para sa future ni Austin Reeves. Mas naghahanda ang mga to para sa blockbuster trade na pwedeng mangyari biglaan o pagpasok ng offseason. Kaya mas naghahanda nga raw yung mga yan ng cap space at mga asset sa trade. Hindi rin nila basta-basta mabibigyan nga raw si Reeves ng max deal lalo hawak pa nila yung malaking contract ni LeBron. At sa report kasi na ang Lakers ang isa sa pwedeng maging intriguing landing spot para kay Giannis dahil si Giannis may mataas na contract at salary demand na pwedeng umabot sa 60 to 70 million a year kung extension ang pag-uusapan. Kaya kung magmamadali nga raw ang Lakers na mag-commit ng malaking parte para sa cap space para dito kay Reeves, mas mahihirapan sila na mag-bid o mag-trade para kay Giannis dahil mas magiging limited ang financial flexibility ng mga to. At yan yung isa sa pinakadahilan kung bakit hanggang ngayon wala pang max deal na ino-offer ang Lakers dito kay Reeves. Samantalang sa interview naman na nilabas sa Greek media, sinabi ni Giannis dyan na wala siyang control sa desisyon kung aalis siya sa Bucks sa ngayon. Pero kung siya nga lang raw talaga ang magdedesisyon, baka matagal na nga raw tong umalis sa Milwaukee Bucks. Pero after nga ng trade deadline na hindi siya na-trade, ito nga raw yung nagbigay sa kanya ng ginhawa sa Bucks. Pero dahil nga sa mga interview na lumalabas sa kanya, lalo na kapag sinasabi niya na hindi niya control ang future niya, lalo nga raw talagang umiinit yung mga rumors at mga speculation na nilalabas ng mga media outlet at mga analyst pagdating sa offseason. Dahil nga yung pinakarason kasi kung bakit pwedeng magdesisyon to na umalis sa Bucks dahil sa championship title na gustong makuha nito. Kung sa tingin nga raw nito na hindi seryoso ngayon ang Bucks para mag-build ng contender team dyan, pwedeng mag-isip si Giannis ng ibang option pagdating sa free agency. Dahil maraming teams ang inaasahan talagang interesado kay Giannis pagdating sa free agency ngayon, lalo na ang Knicks, Lakers at Miami Heat.
Yan yung nagiging part ng mga rumors pagdating nga sa long-term decision nitong si Giannis. Lalo na kung target nga raw nito yung malaking franchise at instant championship shape na team na gusto nga nitong lipatan.